We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Nagbawas na ng mga binibiling sako ng bigas ang ilang rice retailers sa ilang pamilihan sa Batangas dahil sa umano'y mataas pa ring presyo nito. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Mula sa mahigit 100 sako ng bigas, nasa 50 sako na lang muna ang kinuha ng rice retailer na si JR mula sa kanyang supplier ngayong araw. Hindi na raw kasi kakayanin pa ng kanyang budget ang ganoon kadami dahil sa taas ng presyo nito. Walang sobrang taas, bagos ang hina naman ng mga ang hina ng benta, kakaunti ang tao. Hindi pa naman totally tulog eh. Kung magaan yan naman, bahagya lang bababa pero hindi bababa. Kasi matataas talagang dating ng taas ng palay. Sa ngayon kasi, nananatili sa 53 to 54 pesos per kilo ang mabibiling special rice habang 55 pesos per kilo naman ang sinandomeng. Ang pinakamababang presyo na 38 pesos per kilo, papasang pagkain na lang daw para sa mga alagang hayop. Kaya ang diskarte ni JR, kahit kami pumatong ng kaunti lang para makabenta pa rin. Para rin makatulong din sa tao na mababang tubo namin, makabili lang sila. Kasi dati sako-sako sila, ngayon kilo-kilo na. Pero ayon sa Pangulo ng mga tindero ng bigas sa Batangas City New Market, posible naman daw ang pagbaba sa presyo ng bigas sa buwan ng Pebrero at Marso kung saan panahon ng anihan. Mataas pa raw talaga kasi ngayon ang presyo dahil sa kakaunting supply. Umaasa po kaming mga magtitinda dito na bababa yung presyo ng bigas kasi po yung competition ng importation natin, imported rice, nandyan po ang Thailand, Vietnam, Myanmar, Pakistan. Sure po yan, bababa. Kasi yung pagbibigay po ng imported dito sa amin, mas bababa kumpara sa local rice. Bumaba si imported, bababa po si local. Wala pong magagawa si local. Ang mamimiling silina, 3 kilo na lang muna ang biniling bigas ngayong araw dahil sa mahal ng bilihin. Kailangan po mag-budget sa dami po ng kailangan bilhin. Ang hirap po mag-budget pag ang bigas nang tumaas. Dahil siyempre po dami namang kailangan bilhin, lalo-lalo na po pag may nagpapaaral na anak. Kailangan nating ang ating pong budget ay may limit para sa pambaon ng mga bata. Umaasa pa rin siya na may pagbaba sa presyo ng bigas sa mga susunod na linggo. Siguro mga by last week of February, may aani na po tayo, local rice. May aani na po tayo sa Mindoro, ganun din po sa bandang Nueva Ecija. Sa ngayon po talaga yun yung season na mataas. Ngayon yung demand at talagang ang taas po talaga. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Natagpo ang patay ang 7 taong gulang na batang babae sa loob ng isang kuweba sa Lucban, Quezon. Ang naarestong sospek sa pagpatay sa bata, kapitbahay ng biktima ayon sa pulisya. May follow-up report si Paul Hernandez. Formal nang sinampahan ng kaso ang 33 anyos na sospek sa umano'y pagpatay sa 7 taong gulang na batang babaeng si Lily, hindi tunay na pangalan. Natagpuan ng biktimang tinabunan ng mga bato sa loob ng isang kuweba sa Barangay Palola, Lucban, Quezon umaga nitong linggo. Ayon sa pulisya, nakagapos ang katawan nito at may busal sa bibig. May senyalis din na pinukpok ng matigas na bagay ang ulo ng bata. Hinihinalang ginahasa rin ng biktima. Ang tinitingnan namin is yung parang may pukpok sa ulo. Okay. Then yung strangulation. But hindi pa namin masyadong confirm kasi wala pa yung
result ng autopsy. Bago ang insidente, huli raw nakita ang batang si Lily na naglalaro sa kanilang lugar pero hindi na raw ito nakauwi sa kanilang bahay gabi ng Sabado. Nag-worry na yung magulang niya kasi very unusual kasi past 10 na, hindi pa rin umuwi itong anak nila. Sa pag-iimbestiga, natukoy ang suspect dahil sa naiwang damit at sombrero niya sa crime scene. Ang nasa likod ng krimen, kapitbahay lang daw ng biktima. Binabanggit nung na mother na yan, nakikita ko yan kasi nga magkapitbahay sila. Ganyan daw na sinuso. Yung kwa naman na yun is masusupport pa rin siya kung if ever pag lumabas na yung DNA testing. Kinasuhan ng suspect ng rape with homicide. Sinisika pa siyang mahinga ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Gayon din ang pamilya ng batang biktima. Payo ng otoridad sa mga magulang na bantayan ang mga anak sa paglalaro at ipagkatiwala sa mga kakilala. Nagpapatuloy pa ang investigasyon. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Ilang mga driver at operator mula Batangas at Laguna ang nakiisa ngayong araw, January 16, sa malawakang transport protest na ikinasa ng grupong Manibela, kaugnay pa rin sa kanilang pagtutol sa PUV modernization program ng gobyerno. Mula Diliman, Quezon City, nagtungo ang mga ito sa Mindiola para isigaw ang kanilang hinaing na ibalik ang 5 taong prangkisa at huwag itong tanggalin. Panawagan din ng grupo na maglabas na ang Korte Suprema ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa franchise consolidation. Paglilinaw ng Manibela, protesta ang kanilang isinagawa at hindi tigil pasada, kaya hindi naman daw naapektuhan ang mga mananakay dahil tuloy pa rin sa pamamasada ang kanilang mga jeepney. Nagbabala ang COMELEC sa publiko na suriing mabuti ang mga pinapipirmahan sa kanila ng mga papel o dokumento. Ang pagkalap ng pirma mula sa taong bayan na may kalakip na halaga, hindi dapat kilalanin ayon sa COMELEC. Sundan yan sa report ni Paul Hernandez. Mawawalang saysay lang ang signature campaign para sa People's Initiative kung mapapatunayang may kapalit na salapi ang pagpapapirma sa taong bayan. Yan ang abiso ng Commission on Elections o COMELEC sa mga nagpapakalat ng papel para makalikom ng pirma sa pag-amyenda sa 1987 Constitution. Babala ng komisyon, mananagot at mahaharap sa kaso ang nasa likod ng pamumudmud din ng pera kapalit ng pirma. The initiative itself will be invalidated. It's also an impeachable offense. Sedition is mataas ang penalty. Economic sabotage, pwede rin. Maraming offenses ka makocommit if you do that. Kinikilala naman daw ng COMELEC ang People's Initiative pero dapat daw na naipapaliwanag ito kung para saan ang pagkalap ng pirma. Pinasusuring mabuti ng komisyon sa mga botante ang papel o dokumentong hinihiling na pirmahan nila. Dapat educated ng mga tao kung ano man yung kanilang pinagkaunahan na pwedeng dyan. When are these instances that the Congress is voting separately? Pakay ng kumakalat ngayong People's Initiative ang voting jointly ng Senado at House of Representatives para makapag-amyenda ng saligang batas. Ibig sabihin nito na mapag-iisa na lang ang boto ng Kongreso at Senado sa pag-amyenda ng konstitusyon. There are certain situations where they are required to vote separately. So in this case, pag voting jointly, mawawala na yung distinction, di ba? Pero para makalusot at maituloy ang joint voting ng House at Senate, kailangan makakalap ng 12% na dami ng pirma mula sa total registered voters sa bansa. Ibig sabihin, 8.2 milyon na botante ang kakailanganin at sa kada legislative district, dapat makakuha ng 3% na pirma mula sa kanilang mga botante. Naghayag na ng pagtutol sa nilalaman ng kasalukuyang People's Initiative ang Senado at paiimbestigahan na rin ang tungkol dito. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Nakiisa ang nasa 20 paaralan at ilang pribadong organisasyon sa Batangas City Fiesta Civic Parade ngayong araw, January 16. Ang mga nakiisa sa parada at mga manonood hindi nagpatinag sa kabila ng naranasang pag-ulan. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace, ramdam na nga ang kapistahan dito sa lungsod ng Batangas at bahagi nga ng kapistahan ang kabi-kabila ang pwesto ng mga tindera kaya hindi mo na nga raw kailangang dumayo pa sa Divisoria dahil dito pa lamang ay makakabili ka na ng mga murang panindang shorts, damit at kung ano-ano pa. Dumadagungdong ng mga tunog ng tambol, hiyawan ng mga kalahok, at
matatamis na ngiti mula sa mga manonood. Iyan ang sumalubong sa mga float ng Batangas City LGU at Binibining Lungsod na pumarada kaninang umaga sa pagdiriwang ng kapistahan ng lungsod. Puno ng iba't ibang kulay ng bulaklak at mga abaniko ang karosa kung saan sakay ang patron ng lungsod na si Santo Niño ng Batangan at ang alkalde. Ganon din ang mga float ng ilan pang mga opisyal at mga binibining lungsod na isa rin sa mga inabangan. Ang magkakaibigang ito na mula San Pascual, Batangas, alas 5 pa raw kaninang umaga nang umalis sa kanilang bahay para maagang makapanood ng taunang parada. Nakaugalian na raw nila itong magkakaibigan upang maglibang at magtanggal ng stress. May maganda naman manood, mga muse-muse, tsaka nakakalibang din, nakakabawas ng edad. Abay marami, magaganda. Kakaiba naman kaysa doon sa lagi nang laro sa amin na ayun at yun din nakikita. Bawat kanto sa lungsod ay napuno ng mga residente at bisita na nag-abang sa pagdaan ng parada. May nagsama pa nga ng kanilang mga alagang aso at bibe. Nakaantabay naman ang mga otoridad para sa seguridad at kaayusan ng parada. Kasabay naman ang pagdaan ng karosa ng alkalde ang pamamahagi nito ng paborita, isang tinapay na kilala sa lungsod na perfect match sa kapeng barako. At nang makarating na sa harapan ng City Hall ang karosa ng Santo Niño ng Batangan, bumuhos muli ang hiyawan dahil sa lubos na kasiyahan ng mga manonood. Bahagyamang bumuhos ang ulan, hindi nagpatinag ang mga mananayaw. Pinababalang ang Santo Niño, pati kami bumuhos ang ulan, so biyaya pa rin. Pero kita mo walang umaalis sa mga tao. Nakahanda sila, may mga payong, may mga sombrero, at masaya-masaya, very festive ang ating fiesta. Bukod sa kasiyahan, hatid din ng lokal na pamahalaan ang mga murang paninda ng mga maliliit na mga negosyante kagaya ni Mang Ramon. Sakto lang po, hindi naman lumalaki, hindi rin lumiliit, sakto lang po talaga. Ayon sa Batangas City LGU, nasa mahigit 20 organisasyon na kinabibilangan ng mga asosasyon at paaralan sa lungsod ang nakilahok sa taunang parada. Ace, maya-maya lamang ay magsisimula na ang prosesyon ng Santo Niño ng Batangan pagkatapos ng misa, kaya asahan daw muli ang bahagyang pagbagal sa daloy ng trapiko sa ilang mga kalsada sa poblasyon. Ace, happy fiesta! Happy Fiesta rin, Denise, at syempre ang ating pagbati ng Happy Fiesta sa mga kapuso natin dito sa Batangas City. Kaugnay nga ng pagdiriwang ngayong araw ng kapistahan ng lungsod at ng Santo Niño ng Batangan. Maraming salamat, Denise Abante. Mga kapuso, bukas araw ng Miyerkules, January 17, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Tanawan at bayan ng San Jose, Batangas. Magsisimula ito alas 8:30 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, bunsod ng row clearing ng mga linya. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sugatan ng 2 katao nang sumalpok sa kasalubong na kotse sa Lemery, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Sugatan ang 2 lalaking ito na magkaangkas sa motorsiklo matapos bumangga sa kasalubong na kotse habang binabagtas ang kahabaan ng Barangay Mataas na Bayan, Lemery, Batangas, pasado alas 10 ng gabi noong Sabado. Sa investigasyon ng pulisya, patungo sana sa bayan ng Lemery ang motorsiklo habang patungo naman sa Calacas City ang kasalubong nitong kotse. Sinakop umano ng rider ang linya ng kotse dahilan ng aksidente. Formada po yung dadaanan, yung highway ma'am. Nag-overshoot po ma'am siya ma'am doon sa kabilang highway. Kaya po nagkaroon po ma'am ng collision. Tapos ma'am, yung sasakyan naman po ma'am na parating, nung nagbangga na po yung kotse po ma'am, saka yung motor, nabangga po ma'am nung parating, pagkapangyari po, umalis na po yung driver ng kotse, siguro ma'am mga 1 kilometer away ma'am doon sa pinangyarihan. Iniwan po yung sasakyan kasi po siguro naubos na po yung tubig po sa radiator o nasira na po yung sasakyan. Iniwan na lang po nila ma'am yung sasakyan. Isinugod sa ospital ang 2 sakay ng motorsiklo na nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Patuloy pa silang nagpapagaling ayon sa pulisya. Nagkaroon na rin daw ng pag-uusap ang panig ng nakabanggang kotse, nakabanggang van, at ang pamilya ng magkaangkas na biktima. Identified naman po natin at yung pong pamilya ng driver ay nakapag-usap na po ma'am doon sa nabanggaan po nilang motor. Mabilis din po ma'am yung motor kasi sirang-sira po din yung
kotse mo ma'am. Sa pag-interview ko po ma'am doon sa rider, nakashut daw po sila. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng mga biktima at ang mga driver ng sasakyang sangkot sa karambola. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Binuo ng pulisyang Special Investigation Task Group Bulor upang tutukan ang kaso ng pagpaslang sa dentista at barangay kagawad sa Calapan City Oriental, Mindoro. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Sa video tribute ni Calapan City Mayor Malu Morillo para kay Doc Ting Bolor, bumuhos ang pakikidalamhati at pakikiramay sa social media ng mga netizen. Marami nagpahayag ng paghahanap ng hustisya sa brutal na pagpatay sa dentista at barangay kagawad ng San Vicente Central, Calapan City sa Oriental, Mindoro. Ayon sa City LGU, wala raw po ang salungsod ang mga masasamang loob. Ang akin namang mensahe sa nais pang maghasik ng kaguluhan at sumira sa kapayapaan dito sa lungsod ng Calapan. Hindi kayo magtatagumpay. Kaya ang PNP bumuo na ng Special Investigation Task Group o SITG Bolor. Sila ang tututok sa kaso at para mapabilis ang investigasyon. Katuwang din ng pulisyang iba pang ahensya ng lokal na pamahalaan. Nag-convene din po yung SITG na yon para po mas mapabilis po yung mga pagkakatukot ng suspect. Agad ding nagpalabas ng 200,000 pisong pabuya ang City LGU sa makapagtuturo sa kinaroroonan ng suspect. Magugunitang natagpo ang walang buhay ang biktima sa kwarto niya nitong linggo na tadtad ng saksak sa katawan. Pagnanakaw ang tinitingnang anggulo sa krimen ayon sa pulisya. Inaalam pa rin ang pagkakakilanlan ng nasa likod ng pamamaslang. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Sa ikalawang sunod na linggo ngayong taon, muling ipinatupad ang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Naramdaman ng 80 hanggang 90 centavos sa taas presyo sa kada litro ng diesel, habang 20 hanggang 40 centavos naman ang kada litro sa gasolina. 70 hanggang 90 centavos naman ang taas presyo sa kada litro ng kerosene. Hindi pa rin naman tiyak ang magiging presyuhan sa world market sa susunod na linggo. Tagahanga raw si Ina Fileo ng kanyang co-star sa Love Die Repeat na si Ultimate Star Jeneline Mercado. Samantala, handang ipaglaban ni asawa ng asawa ko star Raver Cruz, si Julian San Jose kahit wala siyang kaagaw. Narito ang report ni Hazel Alviar. Masaya raw si Ina Fileo na makatrabaho si Jeneline Mercado sa Love Die Repeat dahil fan siya ng Ultimate Star. Pinanood nga raw niya ang mga pelikula noon ng aktres. Gumaganap si Ina bilang si Jessie sa nasabing serye, ang isa sa mga kaibigan ng karakter ni Jeneline. Patuloy na subaybayan ang Love Die Repeat tuwing 8:50 PM sa GMA Prime. Ipaglaban para hindi makahanap ng iba. Yan ang sagot ni Raver Cruz nang tanungin kung handa niyang ipaglaban ang kanyang kasintahang si Julian San Jose. Sa ginagampanan kasi nitong papel sa bago nitong serye na Asawa ng Asawa Ko, iikot ang kwento sa pagmamahal ng kanyang isang asawa na ipaglalaban ang kanyang pagmamahal dito. Magkakaroon kasi siya ng pangalawang asawa matapos akalaing patay na ang nauna, pero muli itong magbabalik at ipaglalaban ang kanyang pagmamahal. Samantala, tuluyan na ngang inilaglag ni Paeng ang kanyang ama at ibinunyag na siya ang protektor ng Golden Scorpion habang makikilala ni Alma ang leader ng grupo. Ano kaya ang kanilang kaugnayan sa isa't isa? Ang mga eksenang yan abangan sa Black Rider pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Nahulihan ng ilang pakete ng hinihinalang shabu at marijuana ang isang pasahero sa Port of Lucena sa Quezon. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Mula Novaliches, naunsyami ang biyahe sana Paromblo ng lalaking ito nang maharang ng mga tauhan ng PIDEA, PCG at pulisya sa Port of Lucena sa Quezon. Nadiskubre sa lalaking pasaherong si Raul, hindi tunay na pangalan ng tig-isang sachet ng umano'y shabu at marijuana. Kasama sa nakumpiska mula sa kanya ang cellphone, maliit na bag at lighter. Required silang dumaan sa screening, baggage screening bago pumasok ng terminal. Doon pa lang po na pagsuspetsahan agad nung x-ray operator namin
na may kahinahinala dun sa bag. Sa investigasyon, may 2 pang kasama ang sospek pero wala naman daw nakitang illegal na kontrabando sa mga ito. Sabi niya pang sariling gamit niya, yung personal consumption. Siguro magbabakasyon sa Romblon, magbi-beach, tapos ganun siguro yung gagawin. Pinahihigpitan na ng Philippine Ports Authority o PPA ang inspeksyon sa mga bagaheng ipinapasok sa mga pantalan. Huwag niyo na pong tangkaing itago pa yan sa bagahe dahil kompleto po ang gamit namin dito sa Port of Lucena. Meron po kaming K9 na aamoy sa inyong mga bagahe. Na-turn over na ng Port of Lucena sa PIDEA ang lalaking sospek na nahaharap sa kukulang reklamo. Inaalam pa ang kabuang halaga ng nakumpiskang kontrabando. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. 12 araw nang walang naitatalang pagyanig sa Bulkang Taal ayon sa FIVOX. Nagbabalik sa report si Paul Hernandez. Tawag pansin ng animoy pabago-bagong kulay ng Bulkang Taal tuwing tinatamaan ng sikat ng araw. Ang tuktok nito, bigla-biglang nagliliwanag. Halos walang usok na nakikita sa malayo na ibinubuga ng Taal mula sa bunganga nito kaninang tanghali. Sa report ng state volcanologist na FIVOX, umaabot sa 6 meters per second ang surface wind speed sa Taal Volcano Island at 12 meters per second naman sa itaas. Sa nakalipas na 24 oras, bumaba sa mahigit 8,000 tons na sulfur dioxide ang pinakawala ng Taal. Sa ika-12 sunod na araw, walang naiulat ang ahensya ng mahihinang pagyanig sa ilalim ng Bulkang Taal. Pabago-bago man ang volcanic activity ng Taal, walang dapat ikapangamba ang publiko ayon sa Office of Civil Defense o OCD Calabarzon. Shouldn't create panic kasi part naman dato natin to ensure close monitoring on the situation in our area of responsibility. Walang naitalang volcanic smog o VOG ang otoridad ngayong araw. Pero sakaling makalanghap ng asupre, ipinapayong magsuot agad ng face mask. Nakataas pa rin ang babala sa Alert Level 1 sa bulkan. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, magpapatuloy ang maulang panahon sa ilang bahagi ng bansa dahil sa shearline at amihan. Northern at eastern sections ng Mindanao ang pinakaapektado ng shearline, habang hanging amihan pa rin ang iiral sa Luzon at Visayas. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Quezon at Mindoro provinces. Dapat ding maging handa ang natitirang bahagi ng bansa sa maulang panahon, lalo na ang Mindanao kung saan may matitinding ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Magiging maalon at hindi pa rin ligtas pumalaot sa mga baybayin ng Northern Luzon, Eastern Seaboards ng Central at Southern Luzon, pati sa Eastern Seaboards ng Visayas at Mindanao. Paalalang muli mga kapuso, bukas araw ng Miyerkules, January 17, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Tanawan at bayan ng San Jose, Batangas. Magsisimula ito alas 8:30 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, bunsod ng row cleaning ng mga linya. Binuksan na sa publiko ang 500 metrong haba ng bagong bihis na sidewalk sa Batangas City. Narito ang report ni Paul Hernandez. Ang sidewalk sa kahabaan ng Rizal Avenue at Disilang Street sa Batangas City na literal na dinaraanan lang, agaw pansin na ngayon dahil sa magara nitong bihis. Mapapahinto ka para nga makapagpa-picture. Mas maengganyong maglakad kung ganito nga naman ka-aesthetic ang lalakaran mo. Mas maganda, mas masarap dumaan kasi refreshing yung paligid. Madaming flowers. Natitiso dahil ng mga nakausli. Ngayon maganda na, papatag na. May solar lights na nakakalat at nasa 200 trellis na gagapangan ng mga halaman. Pinaganda ang flooring at may 2 CR pa na magagamit ng publiko. Lalagyan din namin ng bantay, tagalinis, para naman syempre ma-maintain natin na malinis ang ating public toilet. Inabot ng 5 buwan ng rehabilitasyon sa sidewalk na tinatawag ngayong streetcape. Ang dati-rating pader na tadtad ng vandalism, binubuhay na ng mural painting. Iniiwasan na rin na magkaroon ng street dwellers sa lugar. Layon din ito naggamitin ng pedestrian ng sidewalk at iwasang tumawid kung saan-saan. Pag po umuulan, hindi ko lang po sure kung hindi na pa talaga aano yung tubig. Kasi kawawa po yung mga estudyante. Diretso naman yung mga clean up ng mga canals and may mga projects din ngayon na ginagawa dyan sa dulo para ma-ease up yung ating flooding. Katuwang sa pagsasaayos ng 500 metrong haba na streetscape ang DepEd at Batangas City Integrated High School. Sakto ang pagbubukas sa pagdiriwang ng kapistahan sa lungsod. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.
Nagsama-sama ang fans ni Taylor Swift sa isang Swiftacular event sa isang mall sa San Pablo City, Laguna. Nagandong din ang awitin sa fans si All Out Sundays Queendom diva Jessica Villarubin. Tunghayan yan sa report ni Hazel Alviar. Pambungad pa lang ng mga kanta ng sikat na international singer na si Taylor Swift, sinabayan na ito ng mga Swifties o mga Taylor Swift fan na nagtipon-tipon sa isang Swiftacular event sa isang mall sa San Pablo City, Laguna kahapon bilang bahagi ng selebrasyon ng Coco Festival ng lungsod. Mas lalo pang na-excite ang mga fan nang isa-isa nang nag-perform ang mga Taylor Swift impersonators. Ang mga Swifties relate daw sa mga kanta ni Taylor, kaya kahit mga impersonators lang ang kanilang nakita, masaya na raw silang makipagsabayan sa pagkanta ng mga piyesa ng iniidolo. Talaga hinahangaan ko yung poetry niya, yung lyricism niya, and since high school, parang she writes song na I can resonate talaga. Basta Taylor, super love kita since elementary days. So 27 na ako this January 24. Pinakainabangan naman ng mga fan ang Philippines top Taylor Swift impersonator na si Taylor Sesh. Super saya, like alam mo yon, lahat ng kanta na pinaperform namin, nag-enjoy yung Swifties talaga. So, ayun yung gusto namin talaga, yung parang per song, ganun kasi yung purpose namin to celebrate Taylor's music since na walang concert dito si Taylor. So, sinabayan din ng mga Swifties ang performance ng All Out Sundays Queendom diva na si Jessica Villarubin na first time daw kumanta ng Taylor Swift song at hindi naman binigo ang mga tagahanga sa kanyang performance. First time rin daw na makarating ni Jessica sa San Pablo City, kaya naman todo rin ang kanyang ipinamalas na performance. First time kumanta ng Taylor Swift sa isang show, and nung nalaman ko, I was very excited kasi I'm also a fan of Taylor Swift growing up. Thank you so much sa very welcoming na pagtanggap niyo po sa amin. And na-shock ako, ang dami-dami pong tao. And I'm very happy, nakakagana pag, alam mo yun, madaming tao. At saka grabe yung hiyaw nila. Hindi pa natin afford yung tunay na Taylor kasi hindi rin siya pupunta sa Pilipinas. So, pwede na to. Kasama si Kel Ravaca, Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.